Hi, hello! Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Tayo po muli ay tutunghayan ng ating pagbasa para sa araw naman ng Martes, Enero 21, taong 2025. Hahanguin po natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 2, mga talatang 23 hanggang 24. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay nangingitil ng uhay ang mga alagad, kaya't sinabi ng mga Parisiyo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar, ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasama ay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain yun. Ngunit kinain yun ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon o pagsasadiwa ay hahangin po natin sa Aklat ng Simbahay taong 2025. Tingnan po natin ang ating pagkabasa noong mga panahon na yon, sapagkat ang Panginoon noong mga panahon na yon ay maraming mga tagasunod. Sa kanilang paglalakbay, maaaring ang mga alagad ay nagutom, kaya nga sila ay pumitas namutol ng mga trigo sa triguhan, sa tabi ng triguhan. Bakit naman sila namitas? Kasi ayon sa aking pong nabasa at napakinggan na rin, yung trigo kasi ay pwedeng kainin kahit na siya ay nandun pa, na bagong pitas lang. Kahit siya ay nandoon lang sa kanyang pinakauhay, pwede na siyang kainin kahit hindi siya gawing harina at maging tinapay. Parang yung palay, di ba? Kapag tayo nasa probinsya, minsan nakaranas na rin ako mangain ng palay habang siya nakatanim pa, pipitas ka lang, tapos kakatimagas pa nga lang yung pinakabalat, yung pinakaipa ng palay. So, maaring nagutom yung mga alagad ng mga panahon na yun, kaya sila kumain ng mga trigo na nasa tabi ng daan, sa triguhan, sa malapit sa daan. Nakita yun ng mga, alam nyo naman, yung mga conservative. Sino ba yung mga conservative ng mga panahon ni Jesus? Eh di yung mga Pariseo. Sapagkat araw ng pamamahinga, dapat talaga walang ginagawa. Hindi dapat mamitas, hindi dapat pumutol ng uhay ng trigo. Pero ipinagtanggol sila ng ating Panginoong Yesus. Ninyo ba nabasa nung panahon ni David? Pumasok sila sa templo, nang hinain sila, na yung mga pagkain na yun ay handog sa Diyos, na ang dapat lamang kumain nun, ang dapat lamang manginain ng mga yun ay mga saserdote. Pero kinuha ni David at ibinigay pa nga niya sa kanyang makasama. At malinaw at nililinaw sa ating pagbasa ng ating Panginoon na itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Hindi siya sakop, hindi siya nasa ilalim. At ang araw din ng pamamahinga ay hindi dapat napipigilan ng isang tao na gumawa ng kabutihan sa kanyang kapwa. Sapagkat may mga issue ng mga panahon na yon ng ating Panginoon, dahil madalas tinutuligsa si Jesus sa pagiging Sabbath breaker. Palagi siyang lumalabag, sumusuway para sa kanilang paningin sa mga panahon ng araw ng pamamahinga. Sabi ng Panginoon sa kanila, "Kung nahulog ang anak ninyo sa balon, hihintayin niyo pa bang matapos ang araw ng pamamahinga bago niyo siya iahon?" Diba? May mga gano'n na pagkakataon. So, ang paggawa ng mabuti ay hindi dapat pinipigilan sa araw ng pamamahinga. Hindi nasa ilalim ng pamamahinga ang paggawa ng mabuti sa kapwa, ang pagtulong sa kapwa. Ay noong mga panahon na yun, ang mga alagad maaaring nagugutom na eh. Maaaring wala rin silang dalang baon, wala silang pagkain, sapagkat ang kanilang paglilingkod talaga eh, halos 24/7 na eh. May mga panahon pa nga na sinasabi na hindi na nila magawang kumain sapagkat ang mga tao paroon at parito. Kaya huwag pipigilan na gumawa ng mabuti sa kapwa sa araw ng pangilin o sa araw ng pamamahinga. Tingnan po natin ang atin pong pinakasusing salita dito sa ating pagbasa sa Simbahay 2025.
Tingnan mo ang mga tagasunod mo. Kine-question nila si Jesus sa ginawa ng mga alagad ng ating Panginoon, yung pagpuputol. Tingnan mo ang mga tagasunod mo. Para bagang sinasabing, sawayin mo ang mga alagad mo araw ng pamamahinga ngayon. Hindi dapat namimitas, hindi dapat gumagawa. Masyado kasi sila mahigpit sa pagpapatupad sa batas. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni Santa Agnes, ngayon pong araw ng Martes, January 21, kapistahan po nito ni Santa Agnes. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni Santa Agnes. Nabuhay siya noong panahon ng sinaunang simbahan. Ipinanganak sa pamilyang may tuturing na maharlika at pinatay sa edad na 12 o 13. Panahon ng pag-uusig noon sa mga Kristiyano, hindi niya pinaunlakan ang kanyang mga manliligaw sa kadahilan ng inialay na niya ang sarili kay Kristo. Marami siguro nagalit nun, nabasted, di ba? Bagay na ikinagalit nila at nagtulak para isumbong siya sa autoridad. Tingnan ninyo, palibasa tinanggihan ni Santa Agnes, yung mga manliligaw niya, marami siguro, baka maganda po itong santang ito, marami siguro na nagalit. At dahil hindi sila nakapasa, nasaktan ang kanilang kalooban, ano ang kanilang ginawa? Sabi sa ating binasa, yun daw galit nilang yun yung nagtulak para isumbong siya sa otoridad. Tulad ng mga Pariseo na hindi naunawaan si Jesus. Maraming hindi nakaunawa sa Kristyanismo. May mga pamantayan ang mundo na taliwas sa turo ng simbahan. At nagagalit sila kapag iginigiit natin ang utos ng simbahan. May ilan naman na alam ang turo ng simbahan pero hindi nila ito nakikita sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya madalas maririnig ang sinasabing, nagseserve ka pa naman sa simbahan tapos ganyan ka. O, di ba? Nagseserve ka pa naman sa simbahan, ang sungit mo, ang damot mo, kuripot ka, matalas ang iyong bibig, sama ugali mo. Di ba? Minsan na nadadamay tuloy yung simbahan sa pag-uugali ng isang tao. Dahil may mga tao naman talaga, alam ang turo, alam ang aral, pero hindi nagsasagawa at nagsasabuhay. Kaya minsan, napipintasan tuloy yung pagsiserve, napipintasan tuloy yung Kristyanismo, di ba? May mga pamantayan ang mundo na taliwas sa turo ng simbahan at nagagalit sila kapag iginigiit natin ang utos ng simbahan. May ilan naman na alam ang turo ng simbahan pero hindi nila ito nakikita sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya madalas maririnig na sinasabing, nagseserve ka pa naman sa simbahan tapos ganyan ka, o kaya ay nagsisimba pero ang sama ng ugali. Di ba, napipintasan si Lord, patuloy napipintasan. Siguro yung mga taong ito, kung nandyan lang si Lord, sasabihin kay Lord, tingnan mo ang mga tagasunod mo, Lord. Siguro kung nandito si Lord, maraming magsasabi sa kanya, tingnan mo yung mga choir mo, Lord. Tingnan mo yung mga preacher mo, Lord. Tingnan mo yung mga asheret mo, Lord. Tingnan mo yung mga naglilingkod mo, Lord. O, tingnan mo sila. O, ganyan sila. Susumbong tayo kay Lord. Parang yung mga Pariseo nagsusumbong kay Jesus, di ba? Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang tuwing araw ng linggo. Yan, totoo yun. Hindi dapat pag araw ng linggo lang tayo mabait, masaya, palabigay, naglilingkod. Pag ibang araw na, masama na ugali, hindi na maganda pag-uugali. Araw-araw, Kristiyano tayo dapat. Bilang mga tagasunod ni Kristo, inaasahan tayo na makita sa ating buhay ang turo ng Panginoon na ibinaba niya sa simbahan, sa loob at labas ng simbahan. Nang sa gayon, masabi naman nila, ganito pala kabuti ang mga tagasunod ni Jesus. Dapat mapalitan yung imahe ng mga mananampalataya ng mga tagasunod para makita ng mga taong hindi pa Kristiyano, hindi pa mananampalataya, kaya naman mababait ang mga yan kasi Kristiyano yan. Kaya mga generous yung mga yan kasi Kristiyano yan. Kaya naman matulungin ang mga yan kasi Kristiyano yan. Di ba? Napararangalan ng ating Panginoon. Kailangan mapaganda at mapaayos natin yung imahe ng mga mananampalatayang katulad natin. So, pag nilayan natin ang mga salitang, kaya't huwag kayong maging tamad. Maging tamad saan? Sa paggawa ng mabuti. Masasabi kayang masipag kang manggagawa sa simbahan,
Masipag sa paggawa ng mabuti, sa pagkakawang gawa, sa pagtulong, sa pagkamasayahin, sa paglilingkod. Dapat masipag tayo, hindi tayo tatamad-tamad. Dapat walang maipipintas sa atin. So, yan po yung ating pagbasa para sa araw ng Martes. Itong araw na ito ng Martes, Enero 21, taong 2025. Inangon natin sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 2, mga talatang 23 hanggang 24. Pagpalain tayo ng ating Panginoon, ang akin lamang palaging sambit, hayaan natin na ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye! Thank you, God, for everything.